sa media ko, mga gano'n-gano'n. Yun, parang hindi na meron ng mood swing, parang gano'n yung nangyari. Tapos, ibang timpla, tapos ano siya, tumayo siya, sabi niya, pag inetsepuera ako, pag inetsepuera mo ako, susunugin ko ang bahay. Pero, Jojo, ano, baka after this, press ko din ako appear si Mark, tapos sabihin niya, nandito lang ako, Jojo. Baka naman bukas na i-press. Hindi si Joe naman, kasi sa ulit parang masaya ulit tayo. Yes! Ang bongga, yan na kasi. Okay, yung susunugin ng bahay, nag-iisip ako. Alin sa mga bahay ang kaya niyang sunugin? Ang dami-dami mo. Nakakita na ba si Mark sa bahay mo para sabihin niya? John, Hindi yung bahay mo na binili kay siya. Hindi yung... Barbie Rula? Hindi, pero clear lang, yung medyo may mga inconsistencies lang kasi sa mga statement ni David. Pwedeng pa-clear lang, ano talaga yung usapan ni, sabi mo nga kanina, work lang, di ba? Yes. So, ano talaga yung napagkasundoan ninyo dito sa issue ito, dito sa relasyon meron ni John kay Mark? Ano yung napag-usapan niyo dito? As part of promo? As mag-collaboration? Collaboration, purely collaboration. Collaboration, katulad din ba ng usapan din kay Rainier? At kung dun sa collaboration na yon, magkano na pagkasunduan ninyo? Kasi since nagbanggit na rin lang kayo ng mga presyo ng mga inutang, baka pwede na rin i-share na dun sa trabaho yon, magkano na pagkasunduan ninyo? Kasi baka mamayan fully paid na siya at umuutang na siya. Since umuutang na nga siya, dahil siguro malalim na yung relasyon meron sila, di ba? Friends na sila, so umuutang na nga siguro. So which is labas na yon sa trabaho niya. Sa kanilang dalawa na lang yon. Kaya gusto ko lang klaruhin din, yung press ko na ito ba para i-reveal na dahil sa mga ginagawa ni Mark, ano yung purpose ng press ko na to? Pero simulan muna natin doon sa usapan ninyo ni Mark at Jojo, sa gagawin niya kay Jojo, at pareho lang ba din sa usapan ninyo kay Rainier? Okay. Ang usapan namin between, well, wala kaming black and white in the first place. No? It's purely, diba? Verbal agreement. Verbal agreement, in good faith. No, na it's purely work. First of all, we want to help Mark. Kasi, unang-una, alam naman namin yung lagay din ni Mark. After yung first collaboration namin, may press ko din ba dyan sa likod? After yung first collaboration namin, nagsunod-sunod na, wala kaming anything na sinabi kay Mark na kailangan na ganito o ganyan, na more than work. Wala. Gusto ko lang i-clear yun. Ang kanina sa collaboration na yun, magkano? Purely work. Every appearance? Every appearance, hindi naman kasi wala kaming definite na price kung anong may honorario. May honorario. Yeah, that's the term. Honorarium. I stand corrected. Ayokong tawagin na talent fee kasi ang talent fee is fixed. Saka dapat meron siyang contract. So, we are giving honorarium to Mark. Kasi since wala naman siyang manager, at sinasabi namin every time, Mark, punta ka dito. So, kami nagde-decide na magbibigay. So, more than pa nga yung minsan nabibigay ni Jojo based dun sa unang sinasabi ko. Halimbawa, sinabi ko na, Mark, punta ka dito, magre-recording tayo, 50,000. Halimbawa lang 50,000. Pag nandun na sasabihin ni Jojo, dagdagan mo. Kasi nag-effort si Mark. Ganyan, alam mo naman, ganyan. So, in other words, money isn't the issue here. Ang issue talaga, why we conducted this press con is to put an end dun sa Marjo na chapter. Yun naman yung una kong line eh. To end to that issue na laging bibigyan ng kulay na magkasama si Mark and Jojo na may relasyon. Kaya nga malinaw na sinabi ni Jojo na walang namamagitan sa kanila ni Mark.
Same as with Rainier. It's purely work. Kung ano man ang nagiging closeness nila, it's between them. Let's put that way. It's between them. Kung may nade-develop na feelings, sila na yung makakapagsabi niyan. Pero for me, as the manager, professional lagi ang tinitignan ko Professional work lang nila. Ganon din yung kay Rainier. Yes. Sa tuwing appearance ni Rainier, may honorarium. Yes, po doon. honorarium, correct. So, yun na nga po kasi medyo Sometimes kasi si Rainier wala. Nauna lang na nagbigay kami ng honorarium dun sa first collaboration din na Siyempre hindi naman natin sa Yes. na yung nararamdaman ni Jojo Comer. Kasi since work lang pala yung kay Mark, di ba? Yung nagbigay siya ng surprise na doon sa dapog ng flowers, bigla sumulpot siya doon. Si Jojo nagka-hyperventilate, hindi natapos yung feelings na niya yun. So, I think hindi yung work lang. So, meron ng nararamdaman, meron ng talagang naramdaman na rin sila sa isa't isa. At kung wala man doon, ay hindi na natin saklaw yun. Pero, iklaruhin lang po natin, yung press ko na ito is to end na rin ng chapter na sabi mo, nung Mark at Jojo. Kasi yung Rainier, andyan pa. Yes. So, fully paid na siya sa lahat ng mga ginagawa niya. It so happened na may mga utang na pa siya na labas doon sa kanyang serbisyo. Exactly. Bilang ka-collab. That's a good question, Gordy. Yung mga collaborations always outright yun. Collaboration. Fully paid yun. Pero on the side, yung mga hinihiram, that's another thing. Hindi tama ka doon. Floating yun. Hindi. Kaya nga po. So ano mo, hindi ba yan? Hindi pa ba okay yan? lang na isusulat namin na may utang pa si Mark sa kay Jojo. Yes. At wala pa siyang balak pa niyang bayaran ito at meron pa siyang threat na susunugin yung bahay niya. Kasi medyo matinding pagbibintang yun laban din sa kanya. Actually hindi siya bintang because it really happened. Lahat niyon nangyari. And we have proof. So it's up to you po. Shinare lang. Totoo man o hindi, liveliness pa rin kasi yun. Yes. Actually, we are ready kasi kami naman, hindi naman kami magsasalita kung gawa-gawa lang. So, may mga proof kami sa lahat ng mga sinabi namin at shinare namin dito, lahat ng mga sinabi po namin dito totoo. In fairness naman kasi, effective naman itong ginagawa ninyo dahil ang dami ng ka-interest dito sa isyong ito. Pero malinaw lang po talaga na ginawa ninyo ito para pag-usapan. Di ba? Kasi kahit sabihin pang gimmick ito or hindi, ginawa ko ninyo ito para pag-usapan, para ma-promote yung kanta. That's the first objective. Yung collaboration with Mark, collaboration with Rainier, that's always the first thing in our mind to promote the songs of Jojo. Pero itong mga nangyari na mga sumunod, mga succeeding events sa mga nangyari kay Mark, yung mga pinapakita ni Mark, pumasok na si Rainier, yung mga pinapakita ni Mark, it's beyond our control. Yes, so, kasi nga, lumalim na yung relasyon. Yes. Pero kung sasabihin po natin na gimmick din yon, yung parang pinagbibintangan si Mark na nanghiram, hindi po. We are just telling the truth. Sinabi naman yun, hindi naman namin hindi po para paingayin yung song. Yun po yung first objective talaga. Kaya lahat naman po, hindi lang naman po si Mark and Rainier ang kinakollaborate namin. We also have other artists na we have collaborated such as Miss Nora Honor. May nag-message siya na sa akin, si Mike Tan daw, una yun na rin. Di ano yun ang lahat ng starstruck. So, yun naman po lagi ang first objective. Yung mga artist din na nasa industry, of course, mas maganda nako-collaborate para mas napopromote yung song. Pero yung tama po kayo, yung mga nangyayari na on the side, nangyayari na after the collaboration, na may na-establish na friendship or relationship, whatever, it's beyond our control.
Yes po. So, Jo, ano yung eksaktong nararamdaman mo na ngayon? Klarin lang natin, bukod sa bayad na si Mark sa mga servisyo binigay niya sa inyo for that collaboration, ay may pagkakautang pa siya ng halos 1 million. Tama po ba ako? Or half a million? More than 1 million? For the figures, I cannot say for the record. I cannot say the exact amount. Pero more or less, nasa ganon. More or less 1M, Jo, na pagkakautang. More or less. So, aside from the talent fee, di ba? Aside from that honorarium, di ba? Wala na yun. May personal talaga siyang pagkakautang, hiram-hiram, hinihingi, na umabot ng halos 1 million, more or less 1M. Ano ho ang plano ninyo yun? Yung pagpapasadyos na lang pa ninyo, hindi mo na inaasahang mababalik sa iyo ni Mark? Or ito ho bang pagharap nyo sa amin ngayon ay para panawagan kay Mark na bayaran mo na? Tama po ba? Ang purpose, Gorgie, of this mini press call is to put an end sa Marjo. Siguro it's about time na tumigil na siya. Kasi syempre, instead na napopromote ko yung kanta ko, ay napupunta lagi ang usapan kay Mark, kay Rainier. Okay, so siguro it's about time na tigilan na siya. Somewhere in your past na lang siya. Pwede yan. O tigilan na siya, gawa ng kumbaga bubog sarado na ako sa social media. The first day na lumabas yung Okada, up to now, ay walang narinig sa akin na pagsagot sa mga masasakit na mga nabasa ko lahat pang social media. So, hindi nila alam yung kwento, yung totoong kwento at anong nangyayari. For them, may relasyon ka, nakipag-sex ka, binayaran mo to, sugar daddy ka, whatever na masasakit lahat ng sinabi, lahat ng yun ay tinanggap ko. So, si Mark naman, wala naman siyang sinasabi na para i-depensa ako yung napupunta sa sitwasyon na nasasaktan, okay? Siya okay lang sa kanya, kasi sabi niya, 21 years na siya sa industriya, kaya alam niya, kaya niya yung labanan. So, ako naman yung bago, hindi ako sanay sa ganun pa, Gorgie. So, kaya I think it's about time na wala nang kasunod yung Marjo, tsaka dumating na rin yung point na medyo mabigat na sana hindi na nga dadating ito, kaya lang ang daming nagtatanong at nakakita sa PNPC na biglang nawala si Mark. After that PNPC, Jo, hindi ka niya tinawagan or tinext man lang? Nag-goodbye na ako sa kanya through text message. Habang yung text message ko sa kanya, tapos nagpasalamat ako sa lahat at sinabi ko na na mag-ingat siya. At ang sinagot lang niya sa akin, thumbs up. Nag-thumbs up. Paano yung utang? Hindi ako nagsigil Gorgie ng anything. Wala kami pinag-usapan na tungkol sa gano'n. Kundi sa akin lang is yung ginawa niya nung gabi na nawala siyang biglang gano'n. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung galit niya or anong dahilan niya. Kasi madali namang magsabi na, uy Jo, may emergency sa gano'n. Magpaalam ng maayos. Hindi yung sasabihin sa akin, Jo, CCR lang ako . So ako, maghihintay ako dun sa upuan, sabi ko mga 10 minutes, sabi ko, Vince, nasa na si Mark? Nasa CR pa, tapos hindi ko alam yung may nangyayari na palang gano'n. After mga 30 minutes, dumating na si David, sabi ko, tagal naman Mark sa CR. Nasa na ba? Yung pala wala na. So hindi ako sinabihan ng anything, na alam niya naman na presenter kami ng pareho. So hindi ko alam, bakit mo gagawin yung sa tao na tinutulungan ka niya sa panahon na wala ka? At saan nagagaling yung galit? Yun hindi ko matawid ang isip ko, bakit ginawa niya yun? Gusto sa laki, halos 1M. Anyway, once and for all, Jo, ano na lang yung gusto mo ipaparating ngayon kay Mark? Hindi natin alam kung ano yung tinext mo sa kanya, kung ano yung pwede mo lang ma-share. Yun lang, nagpasalamat ako sa lahat-lahat. Sabi ko na maraming salamat sa sa panahon na magkasama kami at ang parang pagkakasabi ko doon lahat ng nagagawa ko mabuti sa iyo ay wala yung hiniging
kapalit. Yun yung content ng letter. At sabi ko na yung buhay mo na dadating ay napakahirap kung sa panahon na bigla kang may kailangan ay wala kang matatakbuhan. Yun yung content ng letter. Tapos sabi ko sa kanya, mag-iingat siya lagi. Yun, tapos after a few minutes, nag-thumbs up siya. Yun naman. Sige, thank you, thank you. Ayan, sabi as